Hello guys! Ayan, it's cooking time. Medyo cloudy. Ayan. Ngayon, magluto tayo ng gnocchi. Meron ako recipe nito before, kaya lang natabunan na. Ngayon, magre-recap tayo. Ayan. Gnocchi, very easy. Potato, pasta siya. Kaya naman tara guys, luto na tayo! Eto na, ayan. Nagpakulo na ako dyan ng 3 patatas. Ang gamit ko dyan, medium size. And then, gumamit ako ng strainer. Yan yung pang mash ko ng potatoes. Pwede kang gumamit kung anong meron kayo dyan. Ayan. And then, pagkatapos nyan, 1 egg. Room temperature lang yung gamit ko dyan. Hindi siya masyadong malamig. Ayan. And then, nilagyan ko siya dyan ng konting salt. Make sure na na-combine nyo siyang mabuti. And then, huwag nyo siyang masyadong kahaluin kasi hindi siya magpa-fluffy o magba-bounce. May pagka-bounce kasi siya para mas masarap. And then, after nan, gumamit ako ng scraper para mabilis. And then, harina. Slowly lang yung paglalagay para matansya nyo kung gaano kadami. Ayan, huwag nyo siyang masyadong i-overwork kasi hindi maganda yung lalabas niya mamaya. Ayan, ganyan lang naman yung ingredient niya. Parang 4 ingredient o 3 ingredients lang siya. May mga iba-iba tayong style ng gnocchi. Dati ang ginagawa ko, binibake ko yung patatas kaysa binuboil ko kasi andun yung katas. Mas masarap. Kaya lang ngayon, nag-boiled ako. Ayan. Pagkatapos niya, makikita niyo siya, hindi niya siya malagkit sa kamay niyo. It means, tama na yung harina niya. Ayan. Nilagyan ko siya sa ilalim para hindi lang dumikit. Pagkatapos niyan, na well combine niyo siyang mabuti. Ganyan dapat yung labas niya, guys. And then, hinati ko siya sa gitna. And then, yung kalahati, set aside. And then, yung kalahati, hinati ko ulit. Ayan. Ayan, guys. Sa pagkagawa nito, marami talaga siya maproseso. Pero masarap siya, guys. Saka healthy. Ayan. Paborito to ng anak ko. First time niyang natikman. Then, nasarapan siya. So, ito, minsan ko lang siya gawin. Parang every weekend or twice a month ko lang siya ginagawa. Pati sa asawa ko, yan din yung gusto niya. And then, meron ako ditong tray. Make sure lagyan nyo siya ng konting harina para naman hindi siya dumikit. And then, gumamit ako dyan ng, of course, scraper at saka may tinidor ako. Ayan. Ikakat nyo lang siya ng parang papilo case or papilo style na cut. And then, iro-roll natin siya mamaya sa tinidor para may style. Pero kung wala naman, kung hindi nyo siya kayang gawin, pwede namang ganyan na lang siya, parang papilo style. Pero ako, yung ganyan talaga itsura ng gnocchi. Ayan. Natutunan ko lang to guys sa mga bianan ko. And then, ayan, pinoform na natin siya isa-isa. Ganyan din yung gagawin nyo dun sa iba. Ayan. Matrabaho talaga to, pero talaga naman, kapag naluto mo na siya, sobrang sarap niya. At gustong-gusto to ng mga bata. Healthy na, masarap pa. Ayan. Ayan na siya guys. Ang dami ko dyan nagawa. 3 patatas lang siya. And then, ayan, make sure na nag-boil kayo ng water na may asin para masarap. Yan. Isa-isa natin siyang ilagay. Sa technique nito guys, konti-konti lang yung lagay niya and then nagfo-float siya. Pag nag-float na siya sa ibabaw, it means luto na siya. Isa-set aside natin siya. Ayan. Nagkukusa siyang umangat sa taas. And then, ayan, na-set aside ko na siya. Naglagay ako dyan ng konting olive oil sa pan ko. And then, sinutoy ko lang siya ng kaunti dyan para may ibang texture, ibang lasa pa. Pagkatapos niyan, syempre, idadagdag ko na dyan ang aking homemade Italian sauce. Yan, na lagi ko sinasabi sa inyo na pagkagawa kayo yung madamihan. Then, lagay nyo lang siya sa freezer and ready to go na pagka nag-crave kayo. Kaya, ayan guys, kitang-kita, luto na siya. Nagba-bouncy-bouncy siya. Ayan. It's plating time guys and ready to dig in. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!